Mapagpalang araw mga kasawlo, kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Ito na nga po pala ang recipe ng Bringhe Kapampangan at ito po ang mga kailangan nating mga ingredient. Tatlong gatang ng malagkit bigas, big evaporada can po ang gamit naming pangsukat ng malagkit bigas. Nahugasan na din po pala yan. Kailangan natin ng 6 to 8 peraso ng jumbo hotdog, isa't kalahating kilo ng manok, ginadgad na turmeric. Paalala, madagda po ang turmeric kung pwedeng gumamit ng panggadgad na di na ginagamit. Gumamit po ako ng 2 medium carrots, 2 piraso ng red bell pepper. Sa paggisa naman ay kailangan ng bawang at sibuyas, patis at huwag kalimutan ang mantikilya or margarine. 2 niyog na piniga, una at pangalawang piga po ang gagamitin natin. Painitin ng kawali at maglagay ng konting mantika para di masunog ang margarine. Haluin po ito para maiwasan ang pagkasunog ng margarine. Saka na po tayo maggisa ng bawang at pag lumabas na po ang amoy ng bawang, saka naman natin ilagay at lutuin ng maigi ang sibuyas. Lutuin po natin ng maigi ang sibuyas para maiwasan ang pagkasira ng pagkain. Kasunod po naman ng sibuyas ay ang ginadgad na turmeric. Lutuin lamang po ito ng mabuti. At pag lumabas na ang aroma ng turmeric, saka na po natin ilagay ang 1 kalahating kilo ng manok. Haluin lang po ito ng maigi. Saka naman po tayo maglagay ng patis, 3 to 4 tablespoon. Haluin lang po ito ng bahagya at hayaang maluto. Nakalimutan ko po palang sabihin na gagamit din po pala tayo ng pasas, yung mga nabibili na tagba-20 sa palengke. Pag naluto na nga po pala ang manok, ay pwede na nating ilagay ang mga gulay, carrots at red bell pepper, saka haluin ng mabuti. Kasunod po ng mga gulay ay nailagay na po ang mga hotdog at haluin lang po ito uli. Hinayaan lang po naming maluto muna ang hotdog, saka na inilagay ang una at pangalawang piga ng niyog. Sundan niyo lang po ang pagkasunod-sunod ng recipe na to at hindi kayo magsisisi. Pero syempre, sa pagluluto, ang pinakakailangan ng sangkap para mas sumarap ang niluluto ay ang pagmamahal. Biruin mo, asingit kita Jo, improving! By the way po, naglagay po pala kami ng seasoning granules dyan, pampalilamnam at konting asin. Tsaka na namin nilagay ang pasas sa tinalo ng bahagya. Nang kumukulo na po ang ating niluluto, ay saka naman namin inilagay ang nahugasan na malagkit. Hinay-hinay lang po sa paghalo. Occasionally lamang po pala ang paghalo namin dyan. Pakiramdaman lang po na nasa medium low heat po. Paalala lamang, hinay-hinay at konting alalay lang po sa paghalo para hindi naman po madurog ang ating mga gulay, hotdog at manok. At nang medyo madry-dry na po siya, ay tinakpan namin siya ng dahon ng saging at takip ng tulyasi para ipahanhan ng 30 to 45 minutes. Pahanhan po ba yung tawag dyan? Paki-comment naman po. Kung feeling nyo pong parang hilaw ang malagkit bigas nyo, ay huwag po kayo agad madismaya o mag-alala. Dahil maluluto po yan sa paghanhan niya. Kaya nga po matagal ang kanyang paghanhan, mas matagal na nakahanhan, ay mas okay po. Pakiramdaman din po pala sa pagluluto ng bringhe mga kasawlo. Kailangan nyo lang pong silip-silipin or bantayan ang ating bringhe at haluin po ito kung kinakailangan para maiwasan ang sobrang pagkasunog sa ilalim. Pero kung ako po yung tatanungin, yung tutong po ng bringhe sa ilalim ang gustong-gusto kong pangkape. Reminder lang po mga kasawlo, mas matagal na paghanhan sa bringhe ay mas lalong sumasarap po ito. Dahil lumalabas ang natural na mantika na galing sa niyog. Sa case po natin na yan mga kasawlo, mahigit kumulang 1 oras po ang paghanhan na ginawa natin sa ating bringhe. So ayun na nga po mga kasawlo, luto na po ang ating bringhe.
At sana'y nagustuhan niyo po ang video natin na to. Hanggang sa susunod, paalam, maraming salamat po. Ingat ang lahat. God bless us all po. Bye!